Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Isama natin sa ating mga panalangin ang misa intensyon para sa pasasalamat ni Len C. David, Leo R.J. Agapito, Maria Luisa Vergara and family, at Carmen Tutay. Gayon din para sa kaarawan ni Margie Laong at sa kaluluwa ni Josefa, Josefina, Irene, at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Ang parokya ng Berhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay ay labis na nagagalak sa inyong pagdalo sa ating banal na misa bilang isang pamilya. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon, alinsabay ang World Day of the Sick. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Joel Villaruel Lowe or magsitayo ang lahat. Sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayang lagalak, inangkin ng lubos, pagkat kailan may di pababayaan, minamahal niyang sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang ibig, isang Diyos, isang hari, bayan umawi ng papuri, bayan umawi ng papuri. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayang laganap, inangkin ang lubos, pagkat kailan may di pababayaan, minamahal niyang kawan. Bayan umawi ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang ibig, isang Diyos, isang hari, bayan umawi ng papuri, bayan umawi ng papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, napakaganda tanong at napakaganda din po ang sagot ng ating Panginoon at ng isang leper kitongin sa ating Ebanghelyo. Yung dialogue nila nagtatanong, kung gusto mo akong pagalingin, pagalingin mo ako. At ang sabi naman ni Jesus, ibig ko. So dito po sa atin mga kapatid ko kay Kristo sa ating buhay, sa ating simbahan, sa ating community, many times we are also facing those kinds of questions. And ano kaya ang sagot natin? Sa ating pagsisimba, sa ating paggawa ng kabutihan, yun ba ay dahil obligasyon lang natin o dahil gusto din po natin? Kaya hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Sa mga pagkakataong hindi natin nagagampanan ang ating obligasyon, hindi natin nagagampanan ang ating misyon dahil hindi natin gusto, dahil hindi natin ibig gawin. Hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon sa mga pagkakataon na bigyan tayo ng opportunity para baguhin ang ating buhay.
maging hayagang simbolo tayo ng kapayapaan sa ating kapwa, ngunit hindi natin nagagampanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarasal, sinasamba ka kahit sa dakila mo't kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, ito na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugmok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may luubing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Itinatakda sa mga Israelita sa lumang tipan kung paano makitungo sa mga ketungin. Ang pagkatakot at pagkamuhing ito ang pamantayan sa pag-unawa natin sa Ebanghelyo sa araw na ito. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ni numan ay magbago ng kulay, mamaga, o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang nguso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi at sa labas ng kampamento mamamahay na mag-isa.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad sa yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan. Dahilan na siya'y di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at sala'y inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyong idaing. At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Inihahayag ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang huwaran na pagsunod kay Kristo. Makakaya kaya nating sabihin ito ukol sa ating sarili? Lahat ba ng ginagawa natin ay para sa ikararangal ng Diyos? Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni numan, ng mga Hudyo, mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang kitonging lumapit kay Jesus na nikluhod at nakmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika. Ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang kitong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos,
maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises, upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na pook, at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Lahat ba kaya ay nakangiti? Ngumiti ba kayo dahil gusto nyo o dahil pinipilit ko lang kayo? No? O pakisabi naman sa inyong katabi, mas maganda ka pa sa umaga. May mga magagandang balita po na natatanggap natin at tayo tuwang-tuwa. May magagandang balita naman na tatanggap natin pero para sa atin personally, hindi siya masyadong maganda. Ano? Kaya nga kung minsan yung magandang balita natin, yung ebanghelyo natin, tanggap natin. Pero kung minsan, parang hindi natin masyadong tanggap. Di po ba? Lalong-lalo na pa if there's something na parang ang bigat nating tanggapin dahil hindi natin kaya ma-relate ang sarili natin sa ebanghelyo. Ano po? Ngayon po, sa araw na ito, sa linggo na ito, napakaganda ng conversation ni Jesus Christ at ng kitungin na ito. Ang unang tanong nga, kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako, no? If you will, no? If you will, pwede mo akong pagalingin, no? So that is something na mayroong tiwala ang kitungin na ito kay Jesus Christ. That trust in Jesus Christ, no? Na mayroon siyang magagawa, na si Jesus Christ ay may magagawa para sa Kanya. So in this conversation, nasa kanilang conversation na ito, dito natin makikita mga kapatid ko kay Kristo that we can learn from this also. Dahil many times po, mga kapatid, dinidiktahan natin ang Diyos, kung ano gagawin para sa atin. Pero dito po, pinapakita sa atin ng kitungin na dapat ganyan ang panalangin natin, no? Na ano pa talaga ang will ng Panginoon para sa atin. Dahil siyempre meron tayong kagustuhan natin. Meron tayong gusto nating mangyari sa buhay natin. Pero dapat sana, we should have that humility of heart at aminin natin na bahala ang Diyos sa atin. Hindi tayo dapat yung magdidikta sa Kanya kung anong mas maganda para sa atin. Dahil alam naman natin na mas alam ng Diyos kung ano nakakabuti para sa atin. No? So what is that will of God for us? Diba? Sa panalangin natin ng Ama namin, lagi nating dinadalangin yan, diba? No? So masusunod ang iyong kagustuhan dito sa lupa para nang sa langit. Yun nga lang kasi kung minsan o kadalasan, yung panalangin natin ng Ama namin, hindi natin masyadong isina sa puso. No? Yung panalangin natin ng Ama namin, parang automatic na lang siya, mechanical. Hindi na natin nami-meditate yung every word ng our Father, ng Ama namin. Pero yan, napakalaking bagay po yan na dapat nating sundin. Masunod ang kagustuhan mo, hindi yung kagustuhan natin, no? Kaya, if you will, mapapagaling mo ako. So, sa buhay natin, dapat lagi nating isipin yan, no? Na kung ano man yung ginagawa ng tulad ng second reading, di ba? Umiinom ka man, kumakain, ano man gagawin mo, do it in the name of the Lord, no? Do it when you say, do it in the name of the Lord, ibig sabihin po, hindi ka inom na nakakasama sa iyo dahil do it in the name of the Lord nga di ba? Hindi ka kakain na nakakasama sa iyo dahil do it in the name of the Lord nga di ba? Hindi mo sasabihin kung ano man nakakasama sa iyong kapwa dahil do it in the name of the Lord. No? So lahat ng gagawin natin, dapat gawin natin sa ngalan ng Panginoon. Kaya yan yung
total trust in God. Yung kompleto, total, no, na pagtiwala natin sa Diyos. Nasabi natin, di ba lagi natin sinasabi yun, bahala na, bahala na. Pag sinabi natin bahala na, Diyos na ang bahala. No? Diyos na ang bahala. God wills it. Alam natin na kaya niyang gawin yun. And to the second point is this, no, na gusto ng Diyos. Hindi lang dahil kaya niyang gawin, kundi gusto talaga niyang gawin sa atin. Sa buhay natin, kung minsan may mga tensions tayo, may mga pressure tayo sa buhay, no? Dahil may mga ginagawa tayo na hindi natin gusto. Yun bang we are only forced to do it dahil obligasyon natin. Di ba? Yung pagsisimba, lagi nang sinasabi sa atin, uy, magsimba ka ng linggo, obligasyon natin yan. No? It's our Christian obligation to go to Mass. Pag sinabi kasing obligasyon, diyan na kaagad, no? Parang mabigat. Parang mabigat. Pero kung ginagawa natin at gusto natin ginagawa natin, hindi na siya pressure. No? Hindi na siya magiging mabigat sa atin, kundi magiging passion na po siya. No? Kaya nga, kadalasan yung mga nanay natin nagluluto sa atin, di ba? Oo, araw-araw nagluto sila sa atin. Tapos, di pa sila napapagod. No? Kuminsan po parang wala silang kapaguran na magluto dahil passion na nila yon na nagluto. Doon sila nag-i-enjoy. No? Nag-i-enjoy sila na nagluluto. Marami sa atin, nagsisimba araw-araw na pag walang misa, parang kulang ang buhay nila. No? Na parang hindi kompleto ang araw nila pag hindi sila nakasimba. Lalong-lalo pag hindi sila nakakomunyon. Alang niisip lagi nila, may kulang. No? Kulang, hindi kompleto. Why? Because hindi lang dahil obligasyon nila na sinusunod nila, kundi dahil gusto din po nila. So si Jesus Christ in this gospel, no, na pinakita niya sa atin in this event with the kitongin, na kaya niya, alam naman natin na kaya ng Diyos, pero hindi lang dahil kaya niya, kundi gusto din po niya. Yan ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Hindi lang dahil kaya niyang pagalingin tayo. Hindi lang dahil kaya niyang mahalin tayo. Hindi lang dahil kaya niyang gawin kung ano man ang gusto niya dahil makapangyarihan siya. Ngunit dahil mayroon siyang will, may willpower siya, may kagustuhan siya, ibig niyang gawin yun, gusto niyang gawin yun. And that is also ang challenge sa atin. Yan din po ang hamon sa atin, no? Na may ginagawa tayo, yes, obligasyon na ginagawa natin, but not only for obligation, ngunit dahil gusto natin, mahal natin ang trabaho natin, mahal natin ang ginagawa natin, mahal natin ang Diyos. Kaya po tayo ay sumasamba sa Kanya, pinupuri natin siya. Sa mga organisasyon, sa mga ministries, no, sa ating simbahan, yan din, isa din yan sa mga bagay na dapat nating laging tingnan. Dahil kung minsan po, napakahirap tawagin para sa meeting, no? Kung minsan po, ang hirap yung hingin ang kanilang time, ang kanilang effort, ang kanilang energy, ang kanilang attention, dahil parang ginagawa nilang isang bagay as an obligation. No? Na parang duty, obligasyon, sinumpaan ko to so gagawin ko, para bang napipilitan lang tayo. Kaya wala yung tinatawag na malasakit, no? Wala yung tinatawag na pupunta ako doon kasi mahal ko to mahal ko tong trabaho ko to no? May malasakit ako dito dahil mahal ko, gusto ko, ibig kong gawin ito, no? Pag ganyan kasi ang nangyayari, napakaganda po ng epekto, ng resulta ng isang proyekto, ng isang ministry, ng isang bagay na ginagawa natin. Pero kung hindi, iwan ko kung ano ang objective,
Kung anong dahilan, kung bakit naging member ka ng organisasyon, kung naging member ka ng isang ministry, o yung profession mo na yan, parang napipilitan ka lang, no? O kami mga pare, halimbawa, no? Kung wala kaming passion sa ginagawa namin, kung hindi namin mahal itong bukasyon namin, no? Alam naman natin yan. Marami tayong nakikilala mga pare. Marami kayong nakikilala sa aming mga pare na kung minsan, hindi po talaga yung nag-i-enjoy sa trabaho, no? Pero parang napipilitan lang sa trabaho. Kaya laging galit. Laging galit. Lagi na lang pong nagre-reklamo. Lagi na lang walang oras, no? Lagi na lang parang napipilitan na gumawa ng kaniyang obligasyon o trabaho. So that is one thing that we have to remind ourselves, and also kailangan nating tingnan mabuti, no? Yung pagmamahal natin, yung malasakit natin sa ating trabaho, sa ating obligasyon, sa ating tungkulin, sa ating misyon. At ang pangatlo po, na nakita natin sa ating ebanghelyo ngayon, no, na hinipo ni Jesus ang isang kitongin. Alam naman natin na ang isang kitongin at the time, kahit ngayon, di po ba? Kaya mo bang lumapit sa isang kitongin? Kaya mo bang hawakan ng isang kitongin? Ha? May takot tayo, di ba? Ako at least, naranasan ko na una, natatakot ako talaga. Dahil siyempre nakakahawa yan. No? Pero nung nabigyan na kami ng orientation kung ano at ano ang danger o ano or what, hindi na ako natatakot lumapit sa isang kitongin. No? Dahil alam ko na kung ano ang mga orientation, kung paano, how to deal with mga tao, mga kitongin. So, yung mga kitongin, lalo na nung panahon na yun, they are being isolated to the society. So, para sabihin natin, socially dead na sila. No? Socially dead na sila. And physically, they are dying. Yan ang ano talaga sa mga kitongin, sa mga may sakit. They're isolated. So socially dead sila. Parang ano na sila ng society, no? Simple nakakalungkot yun. Nahabag si Jesus sa taong yun, nilapitan niya, hinipo niya yung taong iyon. So anong nangyari? Gumaling yung taong yun. Naging malinis ang tao na yun. Ngayon, ano namang epekto nito kay Jesus? No? So yung tao bumalik sa society, normal na ang kanyang buhay, kaya paikot-ikot na nga siya eh. No? Sabi niya na huwag mong ipamalita, huwag mong sabihin sa mga tao, pero bagkos, anong ginawa niya? Lalo pa niya pinagsasabi sa mga tao. So anong nangyari? Kailangan mag-isolate si Jesus. Yung tao binalik sa society, tinanggap na siya ng society dahil siya ay malinis na, magaling na. Dahil si Jesus, hinipo siya ni Jesus, si Jesus ngayon ang naging impure. Naging defiled, no? Si Jesus Christ. Kaya kailangan niyang mag-isolate. Yun nga lang, hinahanap pa rin siya ng tao. So that is the effect in Jesus Christ. Alam niya na mangyayari ito. Pero ginawa pa rin niya dahil sobra ang kanyang pagmamahal at pag-ibig sa kitongin na iyon. At yan din po si Jesus Christ para sa ating mga makasalanan. No? Para sa ating mga kitongin din tayo. No? Mga kriminal, mga problema sexual, no? Mga may problema sa droga o nakapatay o nagnakaw, mga kitongin tayo. Mga sinungaling. You know? Mga kitongin tayo. And actually, we are socially dead. Dahil yung isang sinungaling, gusto mo bang makisama sa isang sinungaling? Gusto mo bang maging kaibigan ng isang kriminal? No? Gusto mo bang maging kaibigan, laging kasama ang isang taong sabihin natin, socially rejected by the society? Kuminsan po, ayaw mo rin. No? Pero,
kung titingnan natin, ano kaya ang tingin sa atin ng Diyos? So ang tingin sa atin ng Diyos, tulad din ng sinabi niya sa kitongin, ibig niya tayong pagalingin. Ibig niya tayong mahalin. Dahil mahal niya tayo. So that is the big lesson at ang napakagandang balita po para sa ating lahat. Na kahit anuman ang status natin sa buhay, basta mayroon tayong tiwala sa Diyos at mayroon din po tayong will, no, na mabago ang buhay natin. Ang Diyos natin po ay lagi nasa panig natin. Mahal tayo ng Diyos, tanggap tayo ng Diyos. Pero siyempre, gawin din po natin ang dapat nating gawin. Baguhin din po natin ang ating sarili. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. Amen? Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak na Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagaling ni Jesus ang isang kitongin kahit na ito'y mga hulugang si Jesus ang magmimistulang kitongin pagkatapos. Sadyang dakila ang pag-ibig ng Diyos sa tao, kaya ating hilingin sa ating Ama. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Taglayin nawa ng simbahan at ng mga pinuno nito ang tapang na ibubunsod ng Espiritu Santo, nang sa gayoy mapangatawanan ang pangakong maging simbahan ng mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawang matakot ang mga namumuno sa pamahalaan na bumalangkas ng mga programa na maaaring umani ng batikos, subalit tunay namang mapakikinabangan ng mga maralita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bigyang pag-asa at lunas mo nawa ang mga kapatid naming may sakit at dumaraan sa matinding pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manindigan nawa ang ating pamayanan sa dangal ng nararapat sa bawat tao. Kupkupin nawa natin at ipagtanggol ang karapatan ng mga matatanda, mga may kapansanan at mga bata. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Patuloyin nawa sila sa kanyang kaharian, kung saan pinapawi ang paghihirap at kalungkutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, ipinamalas ni Jesus kung gaano kakalapit sa amin, lalo na sa mga nagdurusa. Dinggin mo ang aming mga panalangin at ipagkaloob mo sa amin ang galak at kapayapaan habang patuloy naming tinatahak ang daan tungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panalangin sa pagbabalik handog.
Tanggapin mo, Panginoon, itong aking pag-aalay. Hindi ito abuloy dahil hindi kayo pulubi. Hindi ito kontribusyon dahil hindi kayo nangangailangan. Hindi ito sobra lamang na natira para ialay sa iyo. Itong pagbabalik-handog ay aking pagkilala sa iyong kagandahang loob, aking pagmamahal. Sapagkat nagkaroon ako ay dahil ipinagkaloob mo sa akin. Amen. Lord, we gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread. We will drink this saving cup and feel your presence, O Lord. As we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. As we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon, At sumayin niyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo, na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang nakabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan.
Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili naman nagkagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalamat ka sa mahig ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, yung tunay po at totoo na galing sa puso. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Tanggap tayo ng Diyos, pinapatawad tayo ng Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makadudulog na po ang handang tumanggap ng banal na komunyon.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ng kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa ilang paalala at grand raffle ng PFIM. Patuloy po ang panawagan ng ating simbahan para sa ating programa. Tulong tayo maging kamay ni Kristo para kay Kristo upang tayo po ay patuloy na makatulong sa mga kapatid nating nangangailangan. At pinapanawagan po ang lahat na dalhin na po natin ang ating mga lumang palaspas at ito po ay ating gagamitin sa rito ng silab-sala o ang pagsusunog ng mga lumang palaspas sa darating na Martes, February 13, alas 6 ng gabi. Ang mga abo na masusunog ay gagamitin po sa Ash Wednesday o Miyerkules ng abo sa darating na Miyerkules, February 14. Meron po tayong misa alas 8 ng umaga at alas 6 ng gabi. Ang pagdiriwang ng Ash Wednesday ay hudyat ng pagpasok po natin sa panahon ng Kwaresma. At ang Parish Pastoral Council Finance ay nananawagan para sa lahat o inaanyayahan ang lahat na sumali at makisa sa gagawing pilgrimage sa Bataan na may temang 2024 Year of Prayer sa darating na April 13, araw ng Sabado sa alas 4:30 ng madaling araw. Ang dating halaga na 1,500 ay atin na pong ibinaba sa 1,350 kung saan kasama na po dito ang t-shirt, prayer book, transpo at souvenir. Para sa mga nais magpalista pagkatapos ng ating banal na misa ay meron po tayong lamesa kung saan nandoon po ang ating mga finance committee. Maraming salamat po at pakinggan natin ang Parish Youth Ministry para sa kanilang programa. Ngayon po ay gagawin ang grand raffle draw ng kanilang cake raffle for a cause. Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ang Parish Youth Ministry na laging nagpapasalamat sa walang sawa po ninyong pagsuporta sa aming mga aktibidad. Ngayon nga po ay malapit na rin sumapit ang Semana Santa at taon-taon ng Parish Youth Ministry po ay nagsasagawa ng Station of the Cross o ang Bagong Daan ng Krus. Upang muling maisakatuparan ang activity pong ito, ay nagsagawa kami ng cake raffle. At upang maisaganap ang grand raffle draw, tinatawagan po namin si Reverend Father Joel Villaruel. Sampu po ang pinabunot. 10 ang nabunot. No? Kung hindi ka pa nabubunot, nako talaga. Iwan ko na lang sa'yo. Itong ano yun? 3 50 pesos load. Ang una ay si Lolita Paloma.
0966-187744. Santo, taga saan to? Ano? Alay? Ano to? Basta Alay Puso, diba? Parang hindi naman Alay Puso. Hindi to Lutong Macau, ha? Yung pangalawang nabunot po si Topper. Topper. Ang pangatlong nabunot po, tatlo lang, no? Si Ray, ano to? Pisales. Tama ba to? From Sandico. Ray Pisales from Sandico. Ito naman ngayon ay 100 GCash na load. Waislep. Si Angeline, ano to, Aliharo? Tama ba? Angeline Aliharo. 100 GCash, si from ano to, Makapagal. Ano to, Patensya? Patricia Igaras. Tama ba? Patricia Igaras from Makapagal. Last na GCash, Hindi na tulutong Macau, ha? Ninyo Salenga. Ano to ngayon? Okay, half na cake. Ilan yan? 3. Ang nakoy from Parola, ang solicitor ay LOM. Ang nanalo ay si Everlyn Mendiola, from Parola. Pangalawang half cake. Hindi tuloy tumakaw, ha? Yan na naman tayo, eh. Another half cake, Cheska Bautista. At ang pangatlong half cake, yan na naman. Hindi tuloy tumakaw, ha? Oo, from Lecom or Socom. Ryan Tulio. Ito, medyo ano to. Ang nagtinda, ito ngayon ay grand winner, no? Grand winner. Si Ate Porcia Franco ang nagtinda. Kala niya, ikaw na, no? Oo. Yun nga lang, para sa bahay din nila yata to. Oo. Ang nanalo ay kanyang apo, si Candice Franco. Tama ba, Candice? Oh, mga panalo, lahat ng nanalo. Pagbati sa lahat ng mga nanalo. Sa paraan po nito ay muli rin po ninyong matutulungan ang mga kabataan mula sa Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay ng Tondo na magawang maisakatuparan ang bagong daan ng Cruz 2024. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat.
Congratulations, maraming salamat po sa ating mga youth. Yan po actually ay pinag-isipan nila, pinagplanuhan nila, simple lamang po. Pero makakatulong po para sa kanila mga proyekto. Lalong-lalo na po ngayon, nalalapit na ang Kwaresma, pinaghahanda naman po nila ang kanilang proyekto para sa Kwaresma. Hindi po ito para sa kanilang, para din po ito sa atin. So sa lahat ng mga tumulong po, kung ano mga proyekto nila, kasama kayo dyan. So maraming salamat sa inyo. Palakpakan po natin ang isa't isa. So today, supposedly, we are celebrating the feast of Our Lady of Lourdes. Kaso nga lang linggo, kaya sinelebrate po kahapon. Kahapon po, that was the World Day of the Sick. So pag-uwi po ninyo sa bahay po, pakisabi naman sa inyong mga kamag-anak, kapatid, asawa o mga anak, na mahal sila ng Diyos. No? That was the World Day of the Sick na sana po walang nagkakasakit na napapabayaan. Walang mga matatanda na napapabayaan. Sana wala po mga may sakit na hindi nabibigyan ng tamang lunas sa kanilang karamdaman. At sana po lahat ng mga may sakit, they will never feel alone. No? Sana po lahat ay maka-feel na ang pagmamahal ng Diyos ay nasa kanila sa pamamagitan po ng ating pagmamahal. And before we end this holy sacrifice of the Mass, my birthday daw po. Axel. Ikaw ba? Oo. Tatlo kasi magkapatid dyan. Hindi ko alam ang pangalan na. Basta Policarpio, alam ko. No? Meron pa bang ibang nagbe-birthday dyan? Kasi usually pagkatapos ng misa, may nagsasabi sa akin, Father, birthday ko. Kaya tanong ko na ngayon, may nagbe-birthday ba? Sino po? Si Ate Guy? Sino pa po? Sige po. Hanap na po kayo dito Tita ng Babes. ng inyong mga kandila. Ninyo, retiro. O sige po, lapit na kayong lahat. Bihira itong nangyayari. Sino? Si Ate Babes. Next Sunday. Eh di, sama ka na sa kanila dito ngayon. Ayan. Kaso marami kayo, ilan na yung kandila natin? 6 lang. O, share na lang kayo ng mga kandila dyan, ha? Kuha kayo ng kandila, tapos ihawakan lang ninyo, share na lang kayo. Okay? Sige po, pakikuha ng kandila. Dahan-dahan lang kasi mainit. Yan. A special day of thanking the Lord, a special day of giving thanks to Him for all the blessings that you receive, for the life and happiness and health that we have. Habang tinitingnan po ninyo ang mga kandila na iyan, isipin po ninyo na yan ang ilaw ni Kristo na umiilaw at iilaw sa inyong buhay sa araw-araw. Make your wish. Mahal ka ng Diyos as gusto ng Diyos na maging masaya ka sa iyong buhay. May your wish come true. You may now blow the candle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
Happy birthday po. God bless you always. Amen? Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, ipagkaloob mong makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang na banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagpapala ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaog-nawa at mamalagi sa inyo, magpasawalang hanggan. Amen. Before pala I forget, February 14, kala ko sabihin nyo Valentine's Day, no? So as Wednesday, ang misa po natin dito at 8 o'clock in the morning at saka 6 p.m. Mayroon din pong misa doon sa Barangay 42 at 8 a.m. din po. Okay? So, paghandaan po natin ang ating pagsalubong at paghanda para sa Easter season. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Come, let us sing to every nation. Great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing for me.